Maganda yan. Oo, thank you. Miss kasi sa akin sa Korea yung dala. Sa likod ng lahat ng kasaganahang ating tinatamo, ay may nakalilimutan tayo. Pagtayo ni Pangulong Park Chung-hee, kasama ng kanyang asawa, sa harap ng mga mamamayang Koreano, sila ay sinalubong ng isang bandang pinubuo ng mga minero at tinugtugan ng pambansang awit bilang pambati sa kanila. Sa likod ng sila. Isang lahat ay nagsitayuan at nagsaawit. Teacher lang. Kung heaven mapate, Lagyan ko ng girlfriend. Nasa cellphone ko yung ngunit ang kanilang boses ay unti-unti. Hananimik ko. Ang Pangulo, kanyang asawa, kasama ng 300 mga minero at 50 nurse, ay nagsiyukuan na lamang upang itago ang kanilang mga matang luha. Pinunasan ng Pangulo ang kanyang luha at tumayo sa plataforma. Pasensya na po na hindi ko napigilan ang aking emosyon sa harap ng aking mga kababayan sa napakalayong lupain na ito. Ngunit ang kanyang talumpati ay bahagyang napahinto ng di mapigilang pagpulgol ng mga tao. Itinabi ng Pangulo ang kopya ng kanyang talumpati at muling nagsalita. Mga iniibig kong mamamayang Koreano, alam ko kung gaano kayo naghihirap, kung gaano kayo nagsisikap, at kung gaano na kayo kasabing makita ang inyong mga pamilya. Di man natin ito maranasan sa ating henerasyon. Ngunit nakasisigurado akong kayo ang nagtataguyod at nagbubuo ng malakas na pundasyon tungo sa kasaganahan ng ating mga anak at apo. Magsikap tayo, magsikap kayo, magsikap tayong lahat. Wala siyang Ang mga salita lang ito, ang tanging naging lakas na naibigay ng Pangulo sa mga minero at nasa. Napunit ang puso ng Pangulo dahil kinailangan niyang muling iwanan ang kanyang mga kababayan sa napakalalang lupain. Nangyari ito sa ika-10 ng Disyembre, taong 1964 sa labas ng isang binahan sa kanlurang Alemanya. Ang bansa namin ay nagpadala ng mga minero at nurse sa bansang ito upang makautang sa kanila. Ang Pangulo namin ay pumunta sa iba't ibang bansa upang manghingi ng tulong. Ngunit sino man ay hindi nagnais tumulong sa isang bansa, walang anumang kredibilidad o kasiguraduhang makababayan muli. Isang malaking kahihiyan bilang isang Pangulo ang lumuhod at magpakita ng luha sa kapwa niyang pinuno. Ngunit hindi siya pumili ng paraan upang patayuin muli ang kanyang bansang nakikinulo. Sa panahon natin ngayon, mayroon nga bang makikiyak sa dalamhati ng kanilang Pangulo? Di ba tayo abala at sa pagmumura at panalangin sa kanila? Ang Korea sa panahon na ito ay isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Walang likas na yaman, walang trabaho, walang teknolohiya, walang pera, wala, at wala. Ang tanging nilang pinagkuhanan ng pera ay ang pagbebenta ng kanilang buhok para gawing wig. Gumawa sila ng mga manikang oso at mga bulaklak gawa sa mumurahing plastic. Nagpahuli pa nga ang aming gobyerno ng mga daga para gamitin ang balat nito upang gumawa ng mink coat at may export sa ibang bansa. Ganito nila ginamit ang lahat ng paraan upang makapagbenta at makapagbigay ng trabaho sa sariling mamamayan. Naitawas ang Olympics, naganap na rin ang World Cup. Sa nakaraang London Olympics, ang Korea ay nakatanggap ng pang-5 rangko sa buong mundo. At ito na ay isa sa 7 pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Ang paglago ng lakas ng aming bansa ay dahil sa henerasyon ng mga minero, nurse, at mga sundalo ngayon ay minamaliit lamang natin. Ang mga panahon ng mga unang henerasyon na nagsakay ng lupa, nagpunas ng bangkay ng mga ibang bansa at nag-alaga ng kanilang pasyente. Sa paglipas ng panahon, sila na ngayon ang ating mga lolo at lola. Ang kasaganahang ating natatamo ngayon ay dahil sa dugo at pawis na itinulong nila para sa kapakanan ng kanilang magiging anak at mga apo. Ang mga kahirapan at challenge na nararanasan natin ngayon ay dapat natin pahalagaan at pasalamatan.
At tuwing tayo ay may oras, balikan natin ang ating nakaraan Subok lang. at alalahanin na tayo ay kaling lang sa iisang lugar. Sorry ah. Ang mga kasaganahan natin ngayon ay bunga lamang ng mga inihasik ng ating mga ninuno sa nakaraang henerasyon. Kung ganoon, ano po ba ang mga inihahasik natin ngayon? At ano kaya ang mga bungang aanahin ng ating mga anak at apo Uy, sa makinig na susunod kayo. na henerasyon? Nakakatouch ko na yun. Nawa ang maikling kwentong ito ay nagsabing inspirasyon at lakas sa ating pamumuhay. Maraming salamat po at isang napakagandang hapon sa inyong lahat.